Hello mga kababayan. So guys, kinasuhan na itong baklita na nagpatayo dun sa kawawang waiter sa isang restaurant sa Cebu City. Hinainan siya ng warrant of arrest kasi nga kinasuhan siya ng grave slander by deed, no? So ang piyansa daw dito 18,000. So guys, i-remind ko lang sa inyo, ito yung bakla na kumbaga man tinawag lang na, o in-address ng sir itong kawawang waiter, no? Dahil talaga namang siya ay lalaki, no? Nakita naman sa mukha niya na talagang siya ay lalaki kahit puno siya ng kolorete, no? So tinawag siya sir. Pero dahil na-offend siya, ginawa niya, pinatayo niya ng almost 2 hours tong kawawang waiter, tas nilecturean. Ang sabi niya, tama daw yung ginawa niya kasi daw siya ay misgendered. So kumbaga man, ang ibig niya sabihin, hindi tama yung pag-address sa kanya. Ang gusto niya siguro, ma'am o miss. So guys, dahil dito, no, sa pagkapatayo niya ng almost 2 hours, no, buti na lang. Merong nag-upload ng video na siguro nasa same restaurant, no, na napansin na parang estatwa na etong waiter na hindi na nakalayas doon, di ba? Baka, kumbaga, nung una siguro inisip, baka may maraming ino-order tong si baklita, pero napuna na sobrang tagal naman na. So, ayun, in-upload na. Doon natin nalaman yung katotohanan na, ayun nga, nagwawala na tong si baklita dahil sa kabila ng lahat ng effort niya, ay lalaki pa rin ang tingin sa kanya nung waiter na in-address pa rin siya sa kanyang tunay na kasarian, no? Sa kanyang biological gender na lalaki siya. So, sir ang ginamit. So, dahil sa kanyang ginawa, syempre, alam nyo guys, di ba sabi, for every action, there is an equal reaction. So, guys, dahil dito, di ba, yung waiter, syempre na-trauma siya. Dahil, kumbaga man, siguro nun niya lang naranasan, no, na may ganun palang klaseng tao na tawagin mo lang, ginalang mo na nga na sir, nagalit pa sa'yo, hindi mo naman binastos. So, kumbaga man, nag-suffer siya ng psychological distress. Syempre, hindi makatulog, di ba? Tapos, syempre, nandoon na rin yung pinapatawag yung kanyang nakakataas sa kanila, yung manager. Syempre, siguro nangamba na baka matsugi siya sa trabaho. So, nag-undergo na siya ng psychological test, no? Tapos doon na niya sinabi hindi na siya napagkakatulog. So hanggang sa nag-decide na siya na kasuhan itong baklita na to ng patong-patong na kaso na deserve naman ni baklita. So guys, ang sasabihin ko sa inyo, itong mga kinaso niya is like illegal detention. Check. Bakit kanyo? Although nasa open space sila, no? Hindi naman siya pinapayagang umalis nung bakla, di ba? Kumbaga man, parang dinitin na mo na rin yan. Dahil hindi niya nagampanan yung dapat niyang trabahuhin. Bagkus parang bata yan. Maski nung bata tayo, pag pinatatayo tayo ng mga magulang natin, sandali lang yan, 2 oras. So, kumbaga man, is like illegal detention, check. Syempre, may kaakibat yan na kulong grave scandal, biruin mo. Napahiya yung waiter, hindi lang mismo doon sa restaurant na pinagtatrabahuan niya kasi na-upload sa internet di ba? Kumbaga naging aware tayo dito sa pangyayari na to na iskandalo siya. Okay, check. So, unjust vexation. Kumbaga man yung unjust vexation nagdulot sa'yo ng stress o trauma, di ba? Hindi ka nga napagkakatulog, di ba? Check. Kasi nga, syempre, ikaw ba naman iisipin mo, malaking tao tong si Jude Bacalso, baka any moment kahit ikaw na walang ginawang masama, in-address mo lang siya sa tamang kanyang gender na sir, dahil lalaki naman talaga siya. Syempre isipin mo, baka dahil siya yung customer, tas may kasabihan, the customer is always right, siya pakampihan, syempre hindi ka mapagkatulog, baka walang kang trabaho. So syempre magkaka-anxiety ka. Tapos grave coercion. Ang grave coercion, ito yung pagpigil sa'yo na hindi namang masama yung gagawin mo, no? Na para gawin mo yun o gampanan mo yun. Kagaya nito, pinigilan siya din halos nito na i-perform yung iba pa niyang duties. Halimbawa, kumuha ng mga orders o kaya linisin yung mga tables, di ba? Kumbaga man, pinigilan siya na gampanan yung mga dapat niyang gampanan na hindi naman illegal. So, tama, grave coercion yan. At saka, kumbaga man, nag-cause din sa kanya ng anxiety nga. So, grave threat.
So, itong grave threat, no? Kasi pinapatawag yung kanyang bossing na baka pwede rin siyang mawalan ng trabaho dahil dito di ba? Ikaw ba naman, alam nyo, ang threat, hindi lang naman yan yung tungkol sa papatayin ka na bubugbugin kita o sasaktan ka physically. Ang threat, pwede rin na mawawalan ka ng trabaho, ano yung pambubuhay mo sa pamilya mo, sa sarili mo, saan ka dadamputin. Eventually, di ba? So, ayun yung mga fears. Pag sinabi mong threat, di ba? Kakibat nito yung mga fears mo. Ano ba yung mga fears mo na maaaring maapektuhan nitong mga nangyari na to? So, may fear ka na mawalan ka ng trabaho, di ba? So, ayun, kasi ang alam ko pinapatawag yung bossing, siya pa irereklamo So, ngayon, dahil dito, patong-patong ang kasong kakarapin ni Baklita na deserve naman talaga niya kasi alam nyo guys, hindi tayo pwedeng yung tayo lang yung gagawa ng action tapos walang magiging reaction yung tao na ginawa natin ng ganung eksena na wala silang magiging reaction kundi tanggapin lang nila yung ginawa natin sa kanila. Natural, expectin mo rin na magre-react yan sa'yo. Dapat ready ka. So, ibig sabihin ko, pinaka-advice dito, yung tatry natin na maging maayos ang pakikitungo natin sa kapwa natin para maging maayos tayo sa kanila. We should try to live in peace with everybody. Kumbaga hindi tayo naghahanap ng away, hindi tayo naghahanap ng gulo. Kasi guys, ang away, madaling umpisahan yan kumbaga pumasok ka lang sa isang lugar sipain mo lang yung basuran, may tinamaan ng basura, may kaaway ka na Pero ang tanong, pag ginusto mo nang i-end yung away na yun, papayag ba yung kaaway mo? Na kunyari suko ka na magsusorry ka na, siya ba payag na sorry lang ang tatanggapin niya sa'yo? O baka hindi siya papayag, di ba? Hindi pwedeng porket gusto mo nang tapusin yung away nyo, ayaw mo nang makipag-away, ayaw na rin niya. So, madaling pasukan ng away, pero mahirap yung lusutan. So, ngayon, ewan ko kung paano lulusot tong si Baklita na to, na sa tingin ko, deserve niya lahat ng itong mga demanda na to. Okay, ulitin ko, mga deserve na demanda ni Baklita, slight illegal detention, check. Grave scandal, check. Unjust vexation, check. Grave threat, check. Yay! Dami demanda ni Baklang problemahin. Salamat naman. Para hindi na niya ulitin sa iba yan, no? At maging aral na to sa ibang mga tao rin na hindi tayo pwedeng basta akala mo kung sino gagawin na lang natin kung ano magustuhan natin na hindi tayo gagantihan ng ginawa natin ng masama. So, dito na ako guys and blessings everyone. Bye!